Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kapan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo. Kunin mo na nga sa'yo. At itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ay yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, Leo. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yung negative, it's a warning. Para magkaroon din kayo ng idea para maging aware o maging alert sa mga sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari sa inyo. Pero kung gusto mo na personal, na positive lang ang gusto nyo marinig, is hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Teo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na, there's a stability happening to your life, ano? Nandun ka na sa sitwasyon, we have the 2 and the 2. Yes, nandun there's a new horizon happening to your life. There's a stability happening to your life din. Ang nakikita ko sa'yo dito, yun nga lang ang nakikita ko, may mga sitwasyon din ako na nakikita ko na nagkakaroon ka na mga pagpaplano. Kaso, is hindi siya napupurso, no, sa nakikita ko dito. Maaring gagawin ko kaya or hindi ko kaya gagawin. Para nandun ka sa sitwasyon or maybe tinitimbang mo pa yung mga bagay-bagay o sitwasyon o yung iba naman sa inyo maybe na nabibiingkot kayo in a middle situation. Yun ang nakita ko. May mga sitwasyon din na nagkakaroon ng recovery sa'yo, no? Nandun ka sa point. You're thinking about positivity naman, but kung ipupurso mo yung nasa isip mo o yung plano na yon, kung hindi ka magkakaroon ng pagdadoubt sa sarili mo, yes, there's a success happening to your life. No, mag-focus ka lang in a positive way or positive thinking kasi it will success. Nakita ko dito. You need to trust to your intuition dito, no? And i-force mo lang yung mga ideas o yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, yung mga kahilingan mo sa buhay mo kasi makakamit mo tong good news na ito or yung happiness na ito. Yes, ang nakita ko rin sa iyo dito is a new beginning happen into your life. Pwedeng may mga naganap o nangyari sa buhay mo na nag-success or sa iba dito is magsa-success pa lang. Ano? Siguro within the 19 days, 19 hours, 1 day, 1 week, 1 month, nangyari na o mangyayari pa lang sa iba, pwedeng ganun. Yan, may mga achievement, happiness, fulfillment, and may mga good news ako na nakikita sa iyo. May mga offering ako na nakikita sa iyo, no? May mga offer situation na magaganap. O mangyari, we have the 10 of Pentacles. Then we have the 10, the twice yung 10 mo, no? And there's a victory and success happen sa buhay mo. Oh my God. Oo nga, no? Magkakaroon ng harmony. And also, nandito yung situation na yung offer na to o yung idea na ito, magsasucess to. Ang gawin mo to sa nakikita ko sa'yo dito. May mga parating na mga instant opportunities sa'yo, Leo man yan. No? And then, syempre, nahandun yung material success, wealth, prosperity, and also is, ang sinasabi rin dito, Leo, is you need to accept a situation to pursue something into your life. Yun ang sinasabi dito. Hindi ko lang alam in what way, pero kung may mga bagay ka na naiisip, i-pursue mo yun. No? Sa nakita ko dito, kung sa sarili mo yan, o sa physical mo yan, sa emotional mo man yan, i-pursue mo yun. So iba kasi sa inyo, nandito kayo sa pagkakaroon ng pagdadalawang isip in some aspect of your life, ano? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Nagkakaroon ka siguro ng doubt, maaaring ganun, or nahandoon yung situation na nagiging very careful ka lang din. Diba? Or nahandoon yung situation na you don't know how to proceed. Mag-a-action ka ba or hindi? Or deciding to stay or you want to go. Yun.
may mga sitwasyon na ayaw mo i-pursue or hindi mo ma-pursue. Nagiging difficult yung decision na yun. No? Kasi siguro hindi mo nga alam. Kaya hindi yung pagtitimbang din sa nakikita ko sa dito. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo, no? When it comes to love, there's a new person here na nagkakaroon ng offer when it comes to a love sa nakikita ko sa dito, no? And they want to give you a support and love dito, no? Yun. Yan, nandito din yung makaka-receive ka rin ng mga text message, communication, or nandito yung pag-uusapan ka ng mga tao within the 8 days, 8 weeks, 8 months, o nangyari niya, o may taong kang nakakausap na this time, no, sa iba sa inyo. May nakita akong matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda sa buhay mo. Maybe this person is supporting you, or sinusuportahan mo siya, or tinutulungan ka niya, or tinutulungan mo siya. Depende, no? Basta may matanda akong nakikita dito sa card mo. Iba dito may alagang aso. In the past, siyempre, hindi mga backstabbing, situation, hindi mga nag-rock button. Mag-ingat ka rin sa bandang likod. Baka manakit din yung likod mo sa nakita ko dito sa'yo. But there's a material success happening into your life. May magtatapos no? Nakita, mag-heal yung mga dapat mag-heal sa nakita ko. Actually, may pag-iwas. Hindi ko alam kung ikaw, Leo, ang umiiwas sa isang sitwasyon sa buhay mo, or may taong umiiwas sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. We have the 10 and 10, no? Ibig sabihin, may completion ka na talaga sa buhay. Congrats sa kung ano man ito. Tumaya kayo. May mananalo po. Sabihin ko sa inyo number. 19, 10, 2, 17. Tapos dagdagan nyo na lang. Tapos tingnan natin kung meron dito. Tapos ipa-plus nyo na lang. 3, 14, 24, 25, 8. Meron tayong Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, and Aries. Okay, Leo. Okay, meron niya talaga meron niyang kasiyahan na nagaganap o nangyari. Andito kasi sa sitwasyon mo na nakakaramdam ka ng siya, or maybe there's a desire, or meron ka pinanindigan na isang situation na nag-success, na maaring nakuha mo siya, no? Sa nakikita ko dito. At handun yung bumalik yung iyong vitality o yung iyong lakas ng loob. Maaring na handun din yung sitwasyon na nagkaroon ng mga transformation in some aspect of your life. Yun. Natapos na yung mga sitwasyon na yun. Nagkaroon ng ending. If there's an ending, there's a new beginning happen to your life. Sa iba. Siyempre, nahandun din yung mga papuri. Pwedeng may mga taong pupuri sa'yo or pupurihin ka. Sa iba sa inyo, no? Sa iba dito is there's a romance situation. Ako na nakikita sa'yo, tulad na nakita natin kanina sa card. But, itong taon na to, I don't know, hindi ko alam why, parang nahandun yung point na medyo may strategy, no? Nagkakaroon siya ng, basta nagkakaroon siya ng strategic yung tao na to, no? And yun, ito, trust your intuition dito, no? Yes, maaari nagkakausap na rin kayo nito, or maaari nagkakilala kayo nito, o magkakakilala pa lang kayo nito, no? Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka rin kasi someone is nagmamatsyag sa'yo, or maybe ikaw yung nagmamatsyag dito. Magkakaroon ka ng connection sa isang tao na may distance, or maybe nasa ibang bansa siya, nasa ibang baryo, nasa ibang lugar, or maybe there's a distance when it comes to ano ba dito? Edad. Ay, nako ate, engot. Yan, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, you need to be aware din kasi someone is wearing a mask. Hoping hindi ikaw to nag-wearing a mask, no? Someone is wearing a mask. Pwedeng handun yun talagang hindi niya pa binibigay o hindi niya pa talaga when it comes to love, hindi niya pa sinasabi yung totoo yung nararamdaman sa'yo. Maaring ganon. Maaring naninimbang pa itong tao na to, no? Nakikiramdam siguro siya. But sa iba sa inyo is may taong malapit sa inyo or may tao na who's connected sa'yo na hindi siya nagiging totoo. Ingat ka na lang. May taong makasarili. May tao na nangliling lang, mangliling lang, o nililing lang, o lilinglangin ka. Mag-ingat ka lang din sa nakita ko dito.
May taong matalino dito. May taong matalino, as in. Kasi parang nandito yung point na kukuhanin niya yung loob mo. Kukuhanin niya yung loob mo and then hoping you need to be aware din, no? Baka mag-end yung situation. Baka kapag nakuha na niya yung loob mo, bigla na lang na, oh my God, diba? You need to be aware. And syempre, sa iba naman sa inyo, is may money na papasok. Syempre, no? But mag-ingat pa rin kayo, no? Dahil pwedeng magkaroon ng mga tukso or magkaroon ng mawalan ka ng pera or maloko ka o madinglang ka o madaya ka when it comes to money, no? Connected ang money man yan or trabaho, yun, ingat ka pa rin dito sa sitwasyon mo. Yan. Pwede yung mga idea mo, di ba? Pwede yung mga idea mo, kinukuha ng iba. Ganon. Kaya ingat-ingat lang din. Or ang mga project mo, mga ganon. Kung ano man yan, no? Ingat ka lang din. And then, syempre, may mga tao, or maybe this is you, is magbibigay ng pagmamahal sa'yo. May tao na may crush or may paghanga, ako na nakikita sa'yo. There's a person na may promises, commitment, partnership, or dealing, or may mga contract, ako na nakikita sa'yo. Yan, may mga tao na makipag-dealing, makipag-ayos, makipagkasundo, yan, nandun sa point na yun din sa iba sa inyo. Ako nakikita sa'yo. May transformation, ako nakikita. Iba sa inyo is, nagiging kayo, flexible in some aspect of your life. Pwedeng sa mga tao nakakausap mo, sa taong nasa paligid mo, pwedeng gano'n, or in any situation, kung ano yung nagiging ganun ka, no? Yun, ang nakikita ko sa iba. Hoping, maaring may tao na malapit sa'yo na may sakit. Or hoping wag ka magkasakit, or sana wala magkasakit. But you need to be very careful when it comes to illness, ano? Yan. And then, syempre, nandun din yung transition is coming. May sadness and depression, hoping hindi ganun kalaki. Siguro worrying lang to sa iba. Kung may konting worrying lang, ganyan. May sinasabi na vehicles, sinasabi dito, may vehicles ako nakikita. Hindi ko alam in what way. Bibili ka ba ng vehicles? Papawa ka ba ng vehicles? Kung ano ang vehicles, basta may gulong, o nagbibenta ka ba ng vehicles, but you need to be very careful din, no? When it comes to vehicles. Basta mag-ingat kayo when it comes to vehicles at saka sa pag-alis-alis nyo. Yan. Mga travel. Hoping walang nawala, no? Hoping walang nawala. But still, may taong may sakit or magkakasakit sa iba sa inyo. May tao dito na didistansya sa sayo or ikaw ang dumidistansya. Vice versahin natin na hindi ko binanggit yung pangalan mo. Or pwedeng may tao na sa iba naman is may tao na magkakaroon ka na connection sa isang tao na in a distance sa iba. There's a change of journey happen into your life at may mga movement na magaganap sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy, Leo. Your energy. Energy po ni Leo. Ang laki ng baraha. Laki ng barahe, no? Ang laki talaga ng baraha. Wow! The Wheel of Fortune! Dun, dun, dun. Ay! Devil! The Wheel of Fortune and Devil. Baluga? Talaga? Medyo salbahe ito, tingnan natin. May interesado. 10 and 10. 10 and 10. Yung alam mo, Leo, yung baraha mo, very interesting. Parang dahan-dahan nagiging interesting yung baraha mo. Kasi ang daming lumalabas na something. Okay, when it comes sa yung energy. Okay, when it comes sa yung energy, nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang mga idea or may mga gusto ka siguro i-pursue na sitwasyon o may mga gusto kang gawin, no? Kaso, ang nakikita ko sa'yo na i-stuck or natatrap ka sa sitwasyon mo na hindi ka makapag-desisyon sa buhay. Yun, o hindi ka makapag-focus or hindi ka makapag-desisyon. Pwedeng na doon ka sa point, medyo naguguluhan ka kung gagawin mo ba siya or hindi.
no? Sa nakita ko, maaring, hoping wag naman, sana gawin mo siya. Don't be trapped or wag kang ma-stuck sa sitwasyon mo. Kasi mag-iikot ka lang doon. Diba? Walang mangyayari sa'yo. No? Kapag ako ano yung mga sitwasyon na gusto mong gawin, sabihin, aksyonan, i-pursue, gawin mo. Don't be trapped, don't be stuck. But you need to be wiser and stronger. Ang sinasabi rin dito. Yun, ang nakikita ko sa yung energy, may mga decision making ka na hindi mo magawa, ma-pursue, may mga difficult decision o may mga, sorry, obstacle. There's a blockage. Ako na nakikita sa iyo dito. No? Hindi, parang handun din yung iba na parang, you look into a new directions in life, hindi mo alam kung sa kaliwa ka, sa kanan, o diretso ka. Yun. And syempre, handito rin yung energy ng iba sa inyo is, it's more on kung this is a money or mga connections din, na handun ka sa point na pinag-iisipan mo talagang maiki if this person or yung gagawin o yung action o decision mo yun is tama. Nandun ka sa point na yun. Talagang tinitimbang mo siya. No? Noon, ang nakikita ko sa ito. It's good siya, no? But another message, you need to be very careful, Leo, kasi may tao dito na pinag-iisipan ka ng masama. Okay? Ang nakikita ko sa'yo, mag-ingat ka na lang. May taong nag-iisip ng hindi maganda sa'yo or pinag-iisipan kaya ng hindi masama. Ganon, sa nakita ko dito. Or may dark thoughts tong tao na to sa'yo. Pwede rin na another message, pwede rin na yung tao na yun is iniisip niya na, si Leo ba is ganito, ganyan, ganon. Si Leo ba ang tao na mabait, totoo, or nagpapanggap, yun, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Si Leo pa, nako, hindi nyo kilala si Leo. Si Leo, totoo yan. Ibang kumunik si Leo. Huwag kayong ganyan. Sabay ganun no? Si Leo, magbibigay ang bubuo ng mundo nyo. Sabay ganun no? Tingnan natin, Leo, anong parating kay Leo? Pinag-iisipan ka, Leo, ng ganun, no? Ay, hindi nila alam nasa iyo ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Minamahal kitang tapat. O, diba? Napakanta pa sa ate, talaga. Ang parating sa'yo is the Ace of Wands. And the King. Okay. Okay. Ganun. Okay, parating sa'yo, Leo. Parating sa'yo, may tao dito na may attraction pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya, ha? Maaaring itong tao na to is nakakausap mo na siya or maybe makakausap mo pa lang siya. Pwedeng bago ito or pwedeng ito is luma na rin sa iba sa inyo. But meron ding isa pang tao, dalawa lalaki. Sa nakita ko dito. Okay. Okay. Yan, may lalaki makikipag-usap sa'yo. Dito. Nakikita ko sa kanya may secret attraction to tao na to sa'yo. Ang hindi ko lang maintindihan, urong-sulong kasi itong tao na to I don't know why, but urong-sulong. We have the Virgo. Virgo. Taurus. Ano yan? Virgo, Taurus. Capricorn. Kasi nandito naman lahat Capricorn, Cancer. Kung ano man siya. No? Sa nakikita ko dito. Kasi may Gemini din tayo. We have the Gemini. Ang mga main lang kasi binabasa ko Yun. Well, kung sino man siya dito. Also, we have the Scorpio. Yan. Ang nandito. Okay, kung sino man siya sa buhay mo,
Yun. But, ang hindi ko alam, pero nagmamatsyag sa sayo itong taon na to. Pwedeng pinag-aaralan ka niya sa nakita ko dito. But this person is medyo, I don't know why, but on and off itong taon na to. On and off siya. Parang nag-change yung, minsan, parang nagkakaroon siya ng changes thinking kasi, no? Sa nakita ko sa taon na to. Halimbawa, parang ano yan pag text kita, tapos minsan hindi kita iti-text, kakausapin kita, minsan hindi kita kakausapin. Or maybe this is you. Vice versahin natin na yun na nakikita ko sa dito. Yun na parang sa'yo, may makikilala kang ganun, or may tao nakikipag-usap na sa'yo. Also, parating sa'yo is, there's a new beginning happen to your life. There's a positivity happen into your life. There's a luck. Sabi ko sa'yo, tumaya ka. Maaring ikaw yung energy na to, di ba? There's a luck. There's a positive outcome situation. There's a hardship na magtatapos na. Ang nakikita ko sa'yo dito. May mga improvement when it comes to finances. May mga recovery situation ako na nakikita sa'yo. Yan. Siguro sumakit ang tiyan mo, Leo. Siguro kung sumakit yung tiyan mo, siguro nagkaroon ka ng recovery. Kung iba naman sa inyo, mag-ingat kayo sa bandang tiyan. I don't know if this is you or someone who's connected sa iyo na mas bata, pwedeng ganon. No? Or malapit sa iyo itong taon na to. Yan. Mag-ingat na lang kayo sa bandang tiyan or there's an illness. Sinasabi rin dito, Leo, na kailangan mo daw ng self-care. Kasi minsan, wala ka daw ginagawa or nahang ka lang dito sa sitwasyon. And also, ang parating sa iyo is magiging busy ka. Magiging busy yung iba. And also, maraming offer na darating sa'yo or maybe this na idea. Yun ang nga parating sa'yo. Maraming offer, maraming idea or mga project ang nakikita ko na parating sa'yo. May mga union ako nakikita sa'yo. May tao na makikipag-usap sa'yo pero ang nakikita ko sa kanya or nakikipag-usap, ang nakikita ko sa kanya, napaka-sneaky ng energy niya. Yan, mag-ingat ka lang sa mga taong sinungaling, dishonest, cheater, ganun. Mag-ingat ka na lang. Kasi hindi kasi maganda yung energy na nakikita ko sa kanya. May konti mga frustration pero hindi ko nakikitang bothered ka kasi mas nag-focus ka sa energy mo dito sa nakikita ko dito, no? May mga offer na sa darating. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ay, baluga. Ano pang dapat iwasan? Uy, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan is the Nine of Swords. And we have the Empress. Wow. Ano ba to? Uy. Okay. Tama naman. Okay, Leo, another message mo na, hindi mo na yung dapat iwasan. Another message, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyayari pa lang, or maybe by the Mars, there's something happen sa buhay mo na magiging maganda. Or maybe there's a blessing, or achievement, or development, or mga kasiyahan, or may mga abundance na darating sa'yo. Yun na. Kasi iba dito, there's a renewal. Hindi ko alam in what way yung renewal na yun. Kung may i-renew ka ba or magkakaroon mga renewal situation, pwedeng ganun nangyari na or mangyayari pa lang. Sa iba, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Okay. Okay, Leo, ito na dapat mong iwasan. Iwasan mong maging impulsive. Yung pabigla-bigla ka. Kasi magiging cause yun ng fire. Magiging cause yun ng gulo o away o pagkainit ng ulo. No? Umiwas ka sa mga tao na mahilig makipagsagupa at mahilig kung ano yung mga sinasabi na hindi pinag-iisipan, umiwas ka lang doon, no? Siguro nga hindi nila pinag-iisipan yung mga sinasabi nila, kaya hindi nasasabi yung mga ganon. Umiwas ka sa mga tao na don't compete yourself, ganyan. Huwag ka na lang makipagtalo, kung kailangan, maging tikom ka na lang, no? And then also, yung mga puot, galit, mag-struggle o ma-stagnant in your situation at ma-on-control ka sa sitwasyon mo o sa sarili mo, iwasan mo rin o mga taong ganun. And then, syempre, confident ka lang, no? Kung ano yung maririnig mo, sasabihin, comments, opinion, hayaan mo na sila.
Diba? Kaya nga sila nasa likuran mo eh, kasi para lang sa likuran mo sila. Ganun lang yun. Diba? Bakit ka papatol? Bakit ka lilingon sa likod mo? Diba? Parang bumabalik ka lang, parang binabalikan mo lang yung, diba nadaanan mo na nga sila eh. Ganun lang. Diba? Taray ni ate, no? Yan. Yan. Maging calm ka lang. You need to be patient din, ano, sa nakikita ko dito. You need to find peace, ang sinasabi din. Kailangan sa'yo is, yun lang, harmony, teamwork, and iwas-iwas sa away, sa conflict, ganyan. No? Planuhin ang mga dapat planuhin. Huwag pabigla-bigla. Ano yun? Anak ko, di ba? Huwag pabigla-bigla. Kung wag, halimbawa, kung aalis ka, may lakad ka, pero biglaan, mag-ingat ka pa rin. Kasi maybe there's a cause, maging cause yon ng hindi magandang outcome na situation. And Leo o Leo, may sinasabi dito na vehicles, no? Kung may mga vehicles ka na na-stuck, na stagnant, o may mga kailangan i-repair, no? Gawin mo kasi pwede siyang masira daw dito sa sitwasyon. Or mga hindi man siya vehicles, ano ba yung mga object, halimbawa, cellphone, yung mga sirang bagay, o yung, yung mga nai-stack, ganyan, no? Ayusin kung dapat ayusin, gawin kung dapat gawin, yun. I-check kung dapat i-check kasi pwede siyang maging cause ng hindi magandang outcome. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man siya? Love ni Leo. Natitirang araw. Lala. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, maaaring iba sa inyo is may nakakausap na kayo or may tao dito na nagkakaroon ng interest sa iyo. Dito, no? Meron tayong Scorpio, Leo, puro Leo. Puro Leo. Basta ano yan, Aries, Leo, Sagittarius yan, no? And then also, puro fire siya, puro fire. And also, meron tayong Taurus, Aquarius. Well, kung ano man siyang element na to, meron tayong the world, no? Meron tayong Leo, Virgo, Aquarius, and Taurus. Yan. May tao na nakakaroon ng interest sa iyo, but you need to be very careful. No? They want to support you. Ang nakikita ko lang sa iyo, maano nakakausap mo na itong tao na to or makaka-receive ka ng connection or text message sa kanya. Pwedeng ganun. Ako nakikita. But you need to be aware. Maging aware ka lang sa nakikita ko dito. Bakit ate? Kasi something sneaky. Sneaky kasi to itong tao na to. Pwede rin na itong tao na to maring kinasal na ito or nagkaroon siya ng connection with someone the past sa nakikita ko dito. Pwedeng iba dito is kakilala mo na to or iba dito ay makikilala mo pa lang. Baano nakakausap mo na nga ito pero ang sneaky ng energy niya. Mabait naman siya actually, but hindi ko lang alam. Siguro hindi lang yung pagiging strategic niya. Maaring ganun yung nakita ko kanina. Yun. May tao na may tao na hindi pa siya nagpo-pursue. Kung bago ito, siguro hindi pa siya ganun siya nagpo-pursue. Medyo, hindi pa siya ganun ka-loyal pagdating sa'yo. Yan ang nakikita ko dito, no? Or maybe this is you. Kung kayo naman is wala na kayo nitong tao na to at nagkaroon ng separation, yes, kasi why? Kasi naging disloyal itong tao na to, no? Yun, baka naging player, kumbaga, no? They feeling young, they always play sa nakita ko dito, but still naman na nakikita ko dito na naiisip ka pa rin itong tao na to. Gusto niya kanya kausapin or makaka-receive ka ng text message or communication sa tao na to within the 8 or the 11 days ago man yan or 8 ago naman yan, weeks o months man yan, o mangyayari pa lang sa iba sa inyo, no? Yun. Or pwedeng na hindi niya na pag-uusapan ka nila o napag-uusapan ka o nababanggit ka niya sa ibang tao na connected sa kanya.
Yan ang nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng reminiscing o namimiss o naaalala ka nitong tao na to. Interesado pa rin naman itong tao na to sa'yo. May asawa na ba to? Kita ko may asawa siya. Medyo may pagkasinungaling siya, no? Naging sneaky, liar, dishonest, ando yung pagtataksil itong tao na ito. But stable siya, ha? Okay. Stable naman siya, pero bakit ganun? Oo, kasi nandito na si Three of Swords, oh. Itong tao na to, okay, maaring nandun siya sa point na sobra siyang nasasaktan. No? May nangyari sa kanya na hindi naging maganda. Maaring may nakaaway siya o may hindi siya nakasunduan na sitwasyon, medyo stress siya, pwede rin siyang stress siya sa trabaho niya, sa pera niya, ganon. O may mga information na hindi nagiging good sa part niya. Kaya ngayon naaalala ka niya. Sabay ganun no? Wow naman. Okay, kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, no? May anak kayo, isa? Or wala man kayong anak, handoon yung pagiging, alam mo yung kahit na hindi kayo stable in life, na kahit na hindi ganon ka-bless yung relationship or yung bawat isa sa inyo, is handun naman yung you try to make it balance yung relationship. Handun yung support to each other, no? Sa nakikita ko sa inyo. Oo, syempre may mga time na naaalala niyo yung mga nakaraan. Syempre, handun naman yung pag-uusap ng relationship. Aware kayo sa isa't isa sa nakikita ko dito. Yun din. Isa, dalawa. Iba dito, isa, dalawa, or tatlo ang anak. Yun na nakikita ko dito. Maaring matagal na rin kayong tao nito. Ang hindi ko lang maintindihan, may sikreto. Isa sa inyo may sikreto. Or nagiging ano lang talaga, may mga pagsisinungaling na nagaganap, no? Kung may third party kayo, yes, may third party kasi may disloyal person ako nakikita dito Pwedeng ang layo din ng gap nyo sa iba sa inyo, ha? Sa iba naman, hindi naman. Maaring same lang din. Or sa iba dito is there's a gap situation ako nakikita sa iyo. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Titingnan ko pa yung barahe. Oo, may disloyal nga dito, no? Nagkakaroon ng depression, ano? Parang may problema sa part niya o sa part mo. Parang there's a problem ako na nakikita sa'yo. Dito sa connection na to or sa part niya o sa part mo. May problema. Money ni Leo. Kamusta po yung money niya sa mga huling araw ng January? Money po ni Leo. Laki naman kasi ng baraha. Ano ba to? Reklamo ko na reklamo pero ginamit ko, di ba? O ganun talaga si ate, reklamador lang. Ay, siya pa rin lumabas. Alam mo ba, tinago ko yan kanina. Tinago ko yan kanina. Pero sabi niya, huwag mo itago, ilabas muli. Kasi nahulog siya, tapos tinago ko siya uli. Meant to be. Meant talaga sa'yo yan. Okay, when it comes sa money mo, we have the pages. So, ibig sabihin na dito ka na sa sitwasyon mo na talagang pinag-iisipan mo na ang lahat. Diba? Nandun ka na sa point na nagkakaroon ka na rin ng pagpipigil. Alam mo yung bibilin ko ba o hindi? O orderin ko ba o hindi? Tama ba o hindi? And this time, you save money. Congratulations, Kasi you have the King of Pentacles din. The King of Pentacles and the Ace of Wands, ibig sabihin, and the King, ibig sabihin na handito na yung sitwasyon na there's a overflow, abundance coming into your life. Kasi, syempre, parating na siya kasi nga, nag-iisip ka na talaga this time, nagsisave ka na rin ng money. Siguro na doon ka sa point na you use your head when making a decision making na when it comes to your money. May mga bagay ka na rin na kinat o inalis sa buhay mo, para makaiwas sa mga tukso. Maaring nahanod ka sa point na yun kasi ang nakita ko sa iba sa inyo is maaring meron kang gustong ma-achieve sa buhay mo kaya ka rin siguro nagsisave. Yun.
We have the King and the Queen of Pentacles. May mga plano na rin ako nakikita sa'yo. Basta wag ka lang misalignment, ha. You need to put effort lang dito kasi there's a victory and success happen when it comes sa'yo. Tandaan mo na dito si Wheel of Fortune and we have the Fool and the Fool. No, ibig sabihin na doon na umasa ka dahil dun sa cycle na yon, dahil sa pag-iipon na yon. If you always try to make it balance, pagdating sa pera mo, naku po, nandiyan ang mga luck sa'yo, no? There's a good luck or there's a good fortune coming sa iyo. This is a time to start a new beginning in life. Yung iba sa inyo is nag-uumpisa na rin, no? Iba sa inyo is kinakailangan nyo nang mag-umpisa talaga. Dito. Ang ganda ano mo, oh. Nagkakaroon ka ng pagpaplano. At least, magiging ano ka, Leo, you are very magnetic this time pagdating sa pera mo and you need to be very careful din doon, no? Yan. Magiging magnetic ka na. Ang nakita ko dito, may mga businesses or may nagtayo ka ba ng business or you have your own business, may mga own ka na na ikaw yung nagiging leader, ganyan, pwedeng ganon. Or ikaw yung center of attention, pwedeng ganon. No? Yun, ay, naku po, inayos ko pa talaga, tapos wala din. Ano ba yan, ate? Talaga naman si ate. Congrats ha, sa iba sa inyo. May mga ano ka na, may mga, alam mo na yung ano, alam mo yun, there's a planning of layunin or objective na hanod ka na sa point na yon. Nag-iisip ka na rin ng mabuti talaga, ng advance. Very good. It's all kinakailangan na, yung iba sa inyo. Advice. Okay. Okay, when it comes sa advice. Okay, Leo. Okay, when it comes sa advice, mag-trust ka daw sa intuition mo. Ito na daw ang pagkakataon, o ito na ang sitwasyon na kailangan mo nang maintindihan at kailangan mo nang gumising o kailangan mo na ng kamalayan at magdesisyon na iwanan ang mga sitwasyon na hindi makaka-good para sa iyo. Ate, ano yon? Halimbawa, sa sarili mo, mga kinakain mo, iniinom mo, you need to be very careful. Physical, emotional, spiritual, you need to mag-focus ka doon sa sitwasyon mo, no? Sa nakikita ko dito, whatever holding you back sa nakaraan is let it go, leaving behind, and accept mo lahat ng lesson from the past situation. As sinasabi, you need to be more wiser and stronger this time. Tatandaan mo palagi yon. You need to walk away, escape, or letting go, or withdraw something into your life na makapagbibigay sa'yo ng sadness, disappointment. Ito na ang panahon or kinakailangan mo na talaga na tumahak, no? Na tumahak ng bagong path sa buhay mo or bagong decision in life or magkaroon ng mga new perspective in life. Sinasabi rin dito sa iyo. Siyempre, iwasan mo mas stagnant, iwasan mo magpabaya, or iwasan mong tamarin, ganyan. Iwasan mo na hindi ka mag-aksyon sa buhay, no? Ang sinasabi rin dito. Mag-focus ka kung ano yung pangarap mo, mag-focus ka doon, gawin mo, no? I-force mo yun kasi ma-achieve at ma-achieve mo siya. Iba sa inyo na stagnant kayo, ha? Mag-ano kayo. Iba sa inyo, kailangan nyo daw tumahak. May tatahakin kayo or kinakailangan nyo na magdesisyon para tumahak ng isang sitwasyon sa buhay nyo or there's a new path. Yun nga lang, siguro iba dito, nai-stuck talaga, nai-stagnant. But you need to trust your intuition dito. Kasi yung mga pangarap mo is matutupad. Kailangan, may travel ako nakikita, ha, baka yun. Diba? Kaya iba sa inyo is maybe if there's a travel, gawin nyo na, this is the time. This is the time. Kasi mas magiging okay daw yung inyong stability this time. Kasi iba sa inyo, siguro kung may gusto kayong tahakin, nahihirapan kayo. Difficult decision to, yung iba, ano? But, pag ginawa nyo to, magiging successful kayo. Arigato namaste, God bless.